Tila katapusan na nga ng Administrasyong Duterte matapos na lumabas ngayong araw na tuluyan ng namaalam si VP Sara Duterte sa Office of the Vice President matapos nga napaboran ng korte ang inihaing impeachment ng ilang mambabatas. Ayon sa balita, tanggap na umano ni VP Sara na patatalsikin na siya, ngunit alam umano ng taong bayan kung ano ang totoong pakay niya sa lahat ng nasa laylayan, kaya nais daw nitong ilaban sa huling pagkakataon ang pinaghirapan niyang posisyon para sa mamamayan kahit sarili niyang buhay ang kapalit. Samantala, tila talagang tagilid na si VP Sara matapos ilabas ni Chiz Escudero ang mga ebidensya laban sa alkalde. Narito panoorin ang video. Sama doon sa kanilang position paper yung gamitin nyo na lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19th Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yon at isa yon sa pinag-aaralan namin. Dahil pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So i-considera po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampa ng impeachment. Sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinion para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitingnan lamang. Next from PTV4, then Marlon. Parang boljak yung mga mic nyo. Clau, yung mic. Hello, good morning, sir. Yes. Sabi rin po ni Congressman Colmenares, under the Senate rules, pwede na raw po kayong gumawa ng preliminary action like sending a copy of the impeachment complaint to VP Sara Duterte and giving her 10 days to reply. Personally, I tend to agree with Congressman Nery Colmenares. However, prudence is the better part of valor. Hindi siya klarong nakalagay sa rules at isa yan sa pinag-aaralan naming iklaro sa rules. Nando naman na yan, hindi yan karagdagang kapangyarihan, ikaklaro lang. Para yan ang magawa namin sa recess dahil 2 linggo lamang ang sesyon ng Senado pag-resume namin sa June 2 at saka dahil may mga senador na mag-expire ang term sa June 30. Sir, once the impeachment trial proceeds, as Senate President, sir, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as senator judges? Mula nung na-file yung impeachment, nanawagan na ako at nagbigay na ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami magko-convict. Fairness dictates, nothing less. Next, Good morning. Good morning. Nung birthday po ng wife nyo, nagpadala ng love letter sa inyo si Sen Coco regarding dito pa rin sa impeachment. Insisting na yung forthwith, dapat, ibig sabihin yan, immediately mag-convene na yung Senate impeachment court. Nasagot nyo na po ba yung... Hindi sinasabing immediately mag-convene. Wala sa konstitusyon yun. Ang nakalagay, shall proceed with trial forthwith. Pero kay Senator Coco mismo nanggaling, di ba? Nung in-interview niyo siya pag-file ng impeachment, hindi na aabot dahil magsasagutan pa din eh.
magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial. Sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Ubus na rin eh. Bago magsimula ang trial. Ulitin ko, kaya tinawag na pre-trial, hindi pa trial yon. Eh di pag trial yun, sinabi na lang sana trial, hindi pre. Di ba? Pre-trial pa lang yun. So hindi naman talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer and I know he's a bar top-notcher, so we will nevertheless refer this matter to the Senate Rules Committee and to the legal team that the Senate is slowly but surely building up in connection with this case para naman matimbang at makonsidera yung kanyang suggestion. Kasi para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Forthwith, within the bounds of law. Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment? Na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Tinuloy nung nakapag-convene na ng may sesyon, tinuloy sa recess, pero hindi nagsimula, inintay matapos ang recess. Baka mamaya may reklamo na naman galing sa kampo niya. Naika nga, minamadali ito. Kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach si VP Sara, at gagawin ko yan, magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. Unawain ninyo at uulitin ko. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suwestyon o pagtulak ng mga partisano, pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin naming tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa-apekto sa kanila. Sir, will you ask the President to have a special session of Congress? No. I said that already because under the Constitution, I can only ask for that with after consultation with the majority and minority floor leaders and with the consent of the Speaker of the House for urgent legislation. You yourselves already know that impeachment is totally different from legislation or the passing of laws. Thank you, SP. Ma'am Camille, then Ma'am Nympha. Just to add, Hello? the Constitution said, a special session can be convened in case of vacancy in the position of President or Vice President, which includes the possibility of impeachment. But still, the framers did not say that the Senate President can can ask for a special session for the purpose of conducting an impeachment trial. That was clearly excluded by the framers of the Constitution, knowing fully well that that situation is possible. So you have to understand, when I'm strictly following the Constitution, it's only for urgent legislation that I can request for a special session. Ma'am Camille. SP, do you foresee a legal challenge if the Senate does not take any action before? Yes, posible po. Pero ayoko maghamon at ayokong i-assume. Kung mangyayari man yan, tatayo muli ang Solzen bilang abogado ng Senado. Pero may tanong ako. Doon sa mga nagsasabing hindi tatawid ito, anong gusto nilang gawin namin? Pagdating ng June 30, parang grade 3, grade 1, finish or not finish, pass your paper. Tapos man o hindi ang prosecution, tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo magbotohan na kami? Tapos man o hindi ang depensa at prosecution, gusto niyo ba i-dismiss na namin to dahil wala na, June 30 na eh. The law, as a principle, frowns upon not completing what has been started. Sa simpleng pananalita, kasabihan ika nga ng matatanda, kung ano ang sinimulan dapat tapusin. Prinsipyo yan sa ilalim ng ating batas na umiiral. Wala mang eksaktong probisyon
Pero kung hindi pa rin kumbinsido at nag-iisip pa rin yung iba kung tatawid nga ba ito o hindi, pues sana noon pa nagreklamo sila kaugnay ng mga SET, Senate Electoral Tribunal cases. Yung SET cases na pinoprotesta ang isang senador na nanalo para sa termino ng 6 na taon. Ilang beses nang lumampas yan ng Kongreso. Tumawid ng Kongreso yung mga kasong yan. Nagpalit yung mga miyembro ng SET ng iba't ibang senador. Nagpalit yung miyembro ng SET ng iba't ibang justice ng Supreme Court. May nagreklamo bang hindi tumawid? May nag-question bang hindi tumawid? May nagsabi bang bawal yon? Wala naman. Ngayon, inuunawa ko na siyempre, highly politically charged to, may magko-question palagi. At hayaan natin ang Korte Suprema magpasya at mag-decide. Pero sa parte ng Senado, klaro sa aming isipan na may basehan at batayan ang aming paniniwala at prinsipyo na ito'y tatawid sa Kongreso. Dahil wala dapat sinisimulang paglilitis ang Senado, kaugnay ng impeachment o ano paman na hindi dapat tinatapos. Another question, Senator. Yes, ma'am. Meron pong suggestion si Supreme Court Retired Justice Carpio na if you're going to start it as early as now, pwede daw pong gumawa kayo ng mga polisiya and then yung 10-day na notice para kay VP Sara para po, kumbaga, makita lang po ng taong bayan na gumagalaw within the frame, within the time frame. What is your thoughts on this? Kinokonsidera namin yung kanyang suggestion, pero ulitin ko, ano ba ang posisyon niya? Ba't niya minamadali ito? Isa ba siya dun sa pumapabor sa impeachment laban kay VP Sara? Hindi ba ang sagot ay oo? So, bagaman ganun ang posisyon niya, iko-consider pa rin namin yung kanyang suggestion. Dahil isa naman talaga yan sa tinitingnan namin na ililiwanag sa rules. Hindi babaguhin sa rules, ililiwanag sa aming rules. Dahil ayaw na nga naming baguhin na baka magamit pa laban sa amin na sabihing binabago lamang yan specifically para sa kaso lamang ni VP Sara. Sir, I have 3 questions. Meron pa? Sir, yung una, ano yung tingin nyo dun sa mga final sa Supreme Court? Whether petition for mandamus or yung para pigilan kayo na mag-impeachment trial, pwede ba talagang utusan kayo na mag-conduct ng trial or huwag mag-conduct ng trial? Ayokong pangunahan ng Korte Suprema. Hayaan nating baliktanawan na lamang ang kasaysayan. Minsan nag-utos ang Supreme Court, TRO, na huwag nang ituloy ang impeachment laban kay Chief Justice Davide sa parte ng Kamara. Hindi yun sinunod ng Kamara. Nagbotohan pa rin pero hindi nakakuha ng 1/3. Number 2, nagdesisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Chief Justice Corona naman na hindi pinapayagang buksan yung foreign currency deposit account. Nagbotohan ng Senado na sundin yung kautusan ng Korte Suprema. So, magkaibang sitwasyon, magkaibang panahon sa ating kasaysayan, magkaiba ang ginawa ng Kongreso at ng Senado kaugnay sa kautusan ng Korte Suprema. So, sa parte ng Senado ngayon, that will be decided upon by the Senate, depending on when the order or an order will be issued by the Supreme Court. So, until lumabas yung Supreme Court ruling, that's the time that you'll meet and decide kung anong gagawin, kung susundin o hindi ang Supreme Court ruling? Para sa akin, susundin dapat yon unless merong miyembro na mag-question at pagbotohan yon. Again, the decision of the presiding officer is not final. It's the decision of the impeachment court as a body that will be final, whether I agree with it or not. Okay. But if you ask me, we should follow the Supreme Court decisions on this matter as a general rule. Okay. And kasi, bakit ganun? So, ibig sabihin, depende din kasi sa mga nakaupong justices. Depende at kung sa pananaw namin ay tama ba yun o baliwala naman din. Kamukha na rin na impeachment complaint sa Kamara. Nagbotohan pa rin, pero hindi naman naka 1/3, so yung resulta pareho lang din. Ayan. And then, sir, kailan ninyo padadalhan ng articles of impeachment si Vice President Sara for her to reply? Ano ba yung procedure? Do you still have to approve the amended impeachment? Ulitin ko, kung ako tatanungin mo,
Sa tingin ko, pwede na. Sang-ayon naman ako sa posisyon ng ilang mga abogado kaugnay sa bagay na yan. Again, gusto ko lang maging maingat. Dahil may provision sa aming rules that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment. Hindi lang kinlaro kasi kung anong saklaw ng kapangyarihang ito. Yun yung gusto lang namin i-expound sa rules. Nakasama na ito doon. Kasi baka simula pa lang, ayokong bigyan ng rason ang nasasakdal si VP Sara na umakyat na naman sa Korte Suprema at magkaroon na naman ng pagkakataong makialam o pakialaman kami ng Korte Suprema sa para sa akin isang klarong political process. So, magiging maingat kami sa bagay na ito. Hindi kami magiging padalos-dalos. So, ibig sabihin, SP, padadala nyo lang siya ng articles of impeachment for her to reply pagka-approve ninyo ng rules. At saka pag na-convene na yung court, para menos. Kasi ang mangyayari niyan, kada galaw, kada sasabihin, kada gagawin, baka umakyat na umakyat sa Korte Suprema yan Babawasan na namin yon. Titiyakin namin na magiging patas kami, umakyat man sila, walang rason, dahilan o basihan na yun. And sir, sa timeline ninyo ngayon, talagang tawid... Kayo lang naman yung nagbabago ng timeline. Ako hindi pa rin naman nagbabago ng timeline. Mulat-mula, hindi naman ako nagbago wala kaming sesyon. Hindi ko balak manghingi ng sesyon, ng special session. At habang walang sesyon, wala naman ako magagawa. And until now, wala no communication whatsoever with the President on the possibility of conducting special session. Hindi pa kami nagkakausap mula nung nag-recess kami. At lalong hindi namin napag-uusapan din ang bagay na ito dahil nga hindi kami nakakapag-usap. Kahit na text, wala. So isa na lang, Yes, sorry ma'am. guys. So as we speak, ano yung nangyayari ngayon sa Senate para sa preparation sa impeachment trial? About the rules siguro sir, yung plenary session and yung robe, meron na bang nangyayaring action? Oo, naghahanap na kami ng supplier, nagka-canvas na for the robes. Inaayos namin yung sistema para sa mga visitor, yung ID ng magkabilang panig, dahil araw-araw sila pupunta ron, parang empleyado na rin sila ng Senado para hindi na magla-logbook pa. At gayon din yung mga bisitang maaaring gusto manood ng live sa Senado, inaayos na namin yung mga proseso at sistema nun upang sa gayon ay maging smooth yung procedure. Pinapaayos ko na rin yung budget kaugnay sa bagay na yan. About the session hall and the rules, sir. About the session hall and Yes, sir. Meron ng nire-rearrange na yung session Ay, hindi, hall. nag-mock up lang sila kahapon. Nag-mock up lang para tingnan kung may kailangan pang gawin at baguhin. At dahil yung mga mic kasi, babaguhin din yung mga linya. Medyo detalyado na yun, pero kailangan baguhin yung mga linya ng mic kasi yung location ng mga mic ay iba kumpara sa plenaryo, kumpara sa isang impeachment court. Yung rules, pinag-aaralan na, pero wala pang pinal. Dahil ang nangyari nga, may nagboses na kung babaguhin na natin ng kompleto lahat ng gusto natin baguhin sa rules, baka maging basehan nyo na magreklamo ang nasasakdal dahil parang changing the rules in the middle of the game na nandyan na yung impeachment. So baka ang baguhin lang namin yung mag-a-apply sa future impeachments at hindi pa sa kanya. Bagaman yung rules of court ay suppletorily applicable naman na, so yung mga bagong provision ng rules of court, baka hindi na specifically kailangan ilagay pa ron. So that means pwedeng din nyo na-amyendahan yung existing impeachment rules? Pwedeng hindi kung ang impeachment court ay magpapasya ng gano'n na nga. Pero base sa mga suggestion, may mga galaw ang iba't ibang senador na amyendahan ng ilang provision ng impeachment rules. Yung witness box na kasi binaba daw Yun yung pa yung witness. dati, hindi pala nakain ng anay. So yun pa rin ang gagamitin, sir? Oo, yun pa rin. Next. Sayang naman kung papagawa pa ako ng bago. So yun yung ginamit kay ni CJ Corona? Oo. Buhay pa nga siya. Babaguhin lang namin yung barnes kasi nag-iba na yung kulay ng barnes. Okay, next po si Ma'am Myla. Hello, sir. SP. Sir, na-mention nyo kanina, balikan ko lang yung sinabi nyo. Lalim naman ang boses natin ngayon, mga ganito. Lalaki, sir, ngayon. Habang walang sesyon, wala kayong magagawa.
May na-raise sir kaninang idea si Senator Coco na pwede daw sir mag-convene ang Senate on its own, possibly daw by majority na of the senators agreeing to it, or pwede daw siya pag-aralan kasi daw sir, bakit daw kailangan hintayin Pwedeng mag-convene on its own as an impeachment court instead of waiting for the president to call for a special session. Hindi ako sang-ayon doon, pero i-consider namin. Hindi ako sang-ayon, bakit? Kailangan in open session, i-convene ang court. Kailangan in open session, i-refer yung impeachment complaint. Kailangan in open session, sumumpa yung mga senador bilang judges. Ngayon, kung gagawin ko yan, tataliwas yata yan sa posisyon at paninindigan ko na buong ingat naming itutuloy ito nang hindi minamadali at walang ginagawang pagkakamali o misstep. Pag ginawa namin yan, parang binigyan mo lamang ng dagdag na namang rason ang nasasakdal na umakyat na naman at questionin yan. Dahil ideya at opinion lamang yan na wala naman tinatayuan talagang probisyon ng batas. Sir, parang sinasabi niya kasi, yung gagawin yung move naman is not you acting as a legislative body, but as an impeachment court. So, parang outside... Asan pa rin nga sa rules yan? Pag ginawa ko nga yan, kung ikaw si VP Sara, kakwestiyonin mo, hindi. Kakwestiyonin mo, di ba? So, ba't ko dadagdagan pa yun? Pero sir, sinasabi mo pwede consider... Sa ngalan na mamadali ito ngayon? No, not necessarily, sir. No, so Pero- ba't ko gagawin? Ba't ko gagawin Pero na it's pwedeng questionin? Pero the fact, sir, that you said na it may be considered, tama ba? Na pwede ma-consider yun. No, I'm referring it to the Rules Committee and the legal team, but I'm answering you based on my opinion. As I said, sa opinion ko, ba't ko bibigyan ng bala at armas ang nasasakdal para questionin yung proseso namin? Why will I go out on a limb on something that's not been tested? Why will I do something that hasn't been done before? Lahat ng sinasabi kong gagawin namin, nagawa na dati ng Senate as an impeachment court o nagawa na ng Senate kaugnay sa ibang function namin kabilang ng SET. Hindi isang bagay na iniimbento ko lang ngayon sa ngalan ng impeachment complaint kay VP Sara. Ba't ba siya naiiba? Sir, Hindi siya espesyal. Ang tingin ko hindi espesyal na impeachment to tulad ng mga pinagdaanan naming impeachment complaint. yes, sir, kung hindi manggagaling sa user initiative, let's say may majority members na nag-sign ng manifesto, calling you, urging you. That's not under our rules. ah, Well, we can meet here. They can meet here. Majority can meet here. I can even join them. So in short, sir, hindi ka mapipressure kahit ng mga ganong opinion ng majority ng kasamahan mo sa Senate. Yung assumption mo, ang layo na eh. Sumulat pa lang si Coco, minority pa siya, majority ka na agad. Hindi, malayo na yun eh. Ang layo na. Pero sir, nire-raise yung idea na possibility siya. Hindi, it's not something far. Pero, I mean, if he gets the support of the majority members, then that becomes a possibility now. Ang layo na nga eh. Una, minority ang sumulat, ni hindi miyembro ng majority. Sabi ko, hindi ako sang-ayon, pero i-refer ko sa legal team, sa Senate rules, para i-considera nila. Dahil ayaw ko naman baliwalain basta-basta ang opinion ng isang miyembro ng Senado. Pero ang layo naman anong talon mo na biglang may majority, tapos may pressure, tapos magko-convene. Wala pa yun. Wala pa tayo doon. Pag nandun na tayo, at least makakain tayo uli sa labas. Para sagutin ko yan. Next, Amor. Then, palimit na lang po yung questions up to follow-up para po mabigyan ng chance ng ibang magtanong. SP, to clarify po, yung status po ng impeachment now is ongoing yung preparations for the logistics and then dinadraft po yung rules? Dinadraft yung proposed amendments sa rules. Hindi namin dinadraft yung rules. Proposed amendments dahil it's the Senate as a legislative body that should approve the rules. And, Not the impeachment court, the Senate. and ang nagdadraft po, tama po ba yung Office of the Senate Secretariat? Senate Secretary? Yes, the Senate Secretary in conjunction with the legal department of the Senate and in consultation with some practicing lawyers. Ito po yung i-approve on the first day of the session. Ito yung ipopropose namin for approval on the first day of the session. Opo. And SP, pa-specify lang po ng timeline na nakikita nyo po sa ngayon, kailan yung start, for example, ng pre-trial and yung trial mismo? Depende.
Ulitin ko ha. Pag inotorisa ako na ako lang magpadala ng summons na tingin ko pwede at dapat, pero kailangan pahintulutan ng plenaryo, 10 araw para sumagot. Mag-file ng answer. Matapos niyang matanggap yung summons namin. So, kailan niya matatanggap yon? So, gamitin mo 2 araw. 10 araw matapos matanggap naman ng prosecution na makapag-file sila ng reply. Kung gusto pa nila mag-file ng iba't ibang pleadings, tagli-5 araw yun mula sa pagkakatanggap. So, inulit ko, rejoinder, surrejoinder, ad cautela pleadings which can mean anything. Meaning, pwede sila magsagutan hanggang gusto nila. Pagkatapos nun, sangayon sa Rules of Court, that has supplementary application to the Senate Rules on Impeachment, not more than 30 calendar days for us to set the pre-trial. Yung pre-trial pwedeng tumagal ng 1 araw hanggang 5 araw. Pwedeng tumagal ng 10 araw. Depende kung gaano karaming mga piraso ng ebidensya ang papamarkahan nila. Pagkatapos nun, doon pa lamang pwedeng mag-set ng trial. So, SP, when is the earliest, in your estimate, na magagawa yung After the impeachment 20th trial? Congress convenes. That's what I've been saying from day one. We will do all of the preliminary matters before trial, before the 20th Congress. But most likely, trial itself will commence once the 20th Congress convenes. Dahil kung hindi, tandaan nyo, matatapos ang term ng 12 senador pagkatapos ng June 30. Yung sinasabi kong palitan ng dokumento, tapos na yung June 30 dun eh. So, 12 lang ang senador. Paano naman kami magta-trial ng 12? Siguradong panalo na yung nasasakdal dahil walang 2/3. Diba? So, the soonest time you can convene the impeachment court for trial purposes would be once the Senate is complete with 24 members. That will happen after June 30 and once the new Senate has entered into its function. SP, last na po, yun lang pong sa SC petition, yung order po for the Senate to comment. Sinabi niyo po na Solgen yung sasagot. Ano po yung extent ng participation ng Senate doon sa prosesong yun, if any? We will cooperate with the Solgen with whatever information or assistance they may need. I already talked with Solgen Guevara the other day, precisely to tell him that we are referring the case to him. Sabi ko, okay lang ba na sila ang mag-handle ng kaso dahil tila iba ang opinion ng ilang mambabata sa Kamara kaugnay sa bagay na ito? Maliwanag ang sagot niya, kaya ni-refer ko sa kanya yung kaso. Sabi niya, hindi party sa kasong to ang Kamara. Ang dinedemanda ng mandamos ay ang Senado lamang. At ikakatawan niya ang Senado kaugnay sa posisyong tinatahak na ng Senado ngayon. Next, Business World. Sir, good morning. When do we expect the response from the Solgen on the On the what? yung response po ng Solgen on the SC's order? They will comply with the periods given by the SC. I think the period given was 10 days ba? 10 days from receipt. So, they will comply. Sir, on other topic na lang po. President Marcos signed earlier yung extending the term of the PCG commandant to 3 years po. So are we expecting that this law would secure our disputed waterways amid the tension with China, sir? Well, the current commandant of the Coast Guard has been doing a good job, both in the eyes of the President and to my mind as well. And I completely agree, if at all, with the extension of his term. This was one of the amendments to the Coast Guard law that the President asked for. And I was the one that sponsored it on the floor. Isa to sa mga hinabol namin panukala dahil magre-retiro yung commandant sa pagkakaalam ko, February 21. So, kailangan maging effective yan bago nun para yan ay mag-apply sa kanya. Sir Cecil sa Star, eto po ako, bawal lang tumayo kasi may camera sa likod. Yun, bali, kailan natin ina-expect na magkakaroon ng mapapadala ng copy ng Articles of Impeachment si BP? After June 2, pag na-approve yung rules authorizing me to issue the summons and a copy of the complaint. Sa katunayan, sumulat ang isang abogadong nagpapakilalang abogado ni VP Sara.
humihingi ng certified true copy ng complaint. Ang isasagot ng secretariat ay in-upload namin sa website yan. Hindi kami, sa pananaw namin, wala kami sa lugar mag-issue ng certification dun sa impeachment dahil Kamara ang gumawa niyan. Tinanggap lang naman namin. So kung gusto niya, manghingi siya ng kopya sa Kamara, pero nasa website ng Senado yung kopya, at intayin lang niya kapag maayos na yung rules ng Senado, makakatanggap sila ng may sapat na panahon para sumagot doon sa impeachment complaint pag napadalhan na sila ng summons. Speaking of the lawyer, kakilala na meron ng mga legal personality sila na lumalapit para nga doon sa mga proceedings about the trial? O ito pa lang na... Yun pa lamang. At ang problema ko doon ay wala pa kasing impeachment court eh. Wala pang abogadong formally nag-e-enter ng appearance para sabihin nga kami ang abogado ni VP Sara. Malay naman namin kung totoo yun. Hindi ko sinasabing nanloloko yung sumulat, pero malay namin kung totoo yun. Wala pa naman sa tamang proseso. Kailan po mag-start yung ganung tamang proseso, sir? Pag na-convene yung impeachment court. Pag sumumpa yung, mako-convene yung impeachment court kapag sumumpa yung mga impeachment judges. Yun likely June 2 or yung after na June ng June 30? June 2, after what? After na ng June 30 June or June 2? 2. June 2, posible i-convene na yung court or amendahan lang yung rules na ino-authorize ang Senate President na gawin lahat ng pinag-usapan natin kanina. Pag nag-convene yung impeachment court, susumpa na muna yung mga senador sa 19th Congress. All 23 of us. Tapos, pag yung trial, magsimula na talaga sa 20th Congress, para sa akin, ang susumpa na lamang ay yung mga bagong senador. Hindi yung mga miyembro ng 19th Congress na matatapos pa ang termino sa 2028. Opo. Last na, sir. Sir, So kalahati nila yung susumpa pagdating ng 20th Congress. Okay, last na, sir. Ano yung common sentiment ngayon ng mga senador when it comes to impeachment if na pinaparating sa'yo? Thank you. Hindi ko sila nakakausap dahil busy sila sa pangangampanya. Siguro yun na yung sagot sa tanong mo. Busy sila sa pangangampanya. Hindi, busy sa pangangampanya kung kaya't at wala namang sesyon. Talagang panahon ng kampanyahan ito. Kaya hindi para sa kanila na mangulit kaugnay sa bagay na ito. So far, yung opinion at sulat na pinadala o liham na pinadala ni Senator Pimentel sa pagkakakilala ko sa kanya, may mga malalakas lang talagang paniniwala at prinsipyo si Senator Pimentel. Alam ko, nangangampanya din siya mismo. Pero para sa kanya marahil, kung anong tingin niya ay tama, yun ang ilalagay niya sa kanyang liham. Kaya ginagalang at nirespeto ko yung kanyang posisyon. SP, since impeachment is a political process, don't you think it would be judicial overreach on the part of the SC kung aakto sila dun sa mandamus at saka certiorari petitions? Ironically, it's not Congress or the recipient of a judicial order that decides whether or not it's overreach or not, whether or not it's overreach. It's the Supreme Court that gets to decide that. Very much like the situation I narrated. May mga pagkakataong nangihimasok ang Korte Suprema. May pagkakataong sinunod sila ng Kongreso, may pagkakataong hindi sila sinunod ng Kongreso. So yung pagpapasya kung judicial overreach yan ay case to case. But as a general rule, I think Congress and the Senate should follow decisions of the Court unless it is clearly violative of what we believe is right and constitutes already the overreach that you are mentioning. But as a general rule, I think we should be respectful of decisions of the Court and take them into consideration and not treat it lightly. Thank you, SP. Ma'am Nancy. Hello, sir. Good morning. Good morning. It's quite clear from the beginning that you said trial will push through. And you also said, in fact, nagbigay kayo ng examples on what have been followed, yung Supreme Court decision, not. And also, the question now is to when. Ang daming gustong mabilis. So what can compare under your leadership? Balik ko Wala. Sino ba yung may gustong bilisan? There are petitions in courts. I go, and, but those who want to rush the process are against the Vice President.
are in favor of impeachment. Okay. Partisano nga eh. Those that are guests are quiet, hindi kami kinukulit na madali nito, pabor malamang sa bise. O baka naman, sang-ayon sa ginagawa namin. Hindi ba? So what So, can compel the Senate? What is there to compel? No. Nothing. What? No. That's not my question. What is there to compel? Not track. To immediately start the proceedings. Why? Not June 2. Why? Before. Why? Yeah, the word, well, baliktad. So, word na forthwith. Exactly. Why? Forthwith, Corona impeachment. December 13 final, nag-hearing January 19 dahil may recess. Oh, mahigit 10 buwan yun. Forthwith, may nagreklamo ba? But not 5 months. Wait, may nagreklamo ba? This is not 5 months. That was the recess. That was the recess at that time. Merceditas Gutierrez impeachment. Same. Ito, 1 week ha. 1 week pa ang session ng Senado. Hindi nag-convene yung impeachment court. Kami 2 hours. Nagreklamo ba kayo na madalin? Nagsabi ba kayo na mag-convene yung impeachment court ng December? Mercy Gutierrez. March 23, final ang impeachment. Nag-adjourn ng Senado March 26. Nag-convene ang impeachment court late May na rin. Mahigit 1 buwan din. Dahil nagkataon, yun din ang recess noon. Nagreklamo ba yung nagreklamo ngayon? Now, why should I treat this impeachment complaint differently from that of Gutierrez and Corona na nagkataong tumugma din sa recess? So I ask the question, why should we do it? Is the VP special? Or marami, nagigigil ka lang ba na matuloy na talaga to? Anong pinagkaiba? I don't see the urgency, neither do I see the basis for compelling us. Again, principally because we're merely following precedents na nagkataon ng ganun. Ni walang nagreklamo, ni isa sa kanila na mag-hearing kami nung Pasko nun. Nandun ako sa Senado nun eh. Na mag-hearing kami nung Mayo, bagaman walang eleksyon nun. So tatawid siya sa 20th Congress. There's no, wala hong bawal doon. I mean, walang legal questions na pwede siyang magamit. Kung gaano karami ang abogado, ganun karami ang legal na question. Hindi ko pwedeng sabihin wala magko-question. But as I said earlier, ang SET, Senate Electoral Tribunal cases, tumatawid ng Kongreso. 19th to 20th, 18th to 19th, 17th to 18th, nagpapalit yung mga senador, may na-elect na bago, may nagre-retire na justice, tumatawid siya. And that's the closest analogy I can think of. That's a case, very much like an impeachment case, not a piece of legislation that has to start from scratch all over again. Because as we keep on saying and learning the words again in Latin, impeachment is sui generis. It's a class of its own. But the closest would be an analogy, would be a case pending in court. At tanungin ko, lahat ng collegial courts, the Senate as an impeachment court is a collegial court. Supreme Court, Court of Appeals, COMELEC, Sandigan Bayan. Pag nag-retire ba yung justice, dismiss lahat ng kaso? Di ba tuloy lang yung kaso? Di ba ganun naman? So, same is true here. Now, someone can always question that, but we will stand by our position that it should finish. What we started as a Congress, as an impeachment court, we should finish and we should not leave it hanging. So at the moment, nothing can compel this Senate to... Well, an order of the court. But then again, if the court orders that, then the Senate would have to meet and decide. Again, dahil minsan nga may sinusunod, minsan may hindi. Yeah. But if you ask me, we should accord due respect to the decisions of the court. But otherwise, you won't follow. Otherwise, we won't follow who? We The- cannot. the There's no ruling- session eh. No, we cannot. There's no session. Gustuhin ko man, di naman pwede yung sinasabi ni Senator Coco. Pwede naman kami mag-lunch eh. Wala naman problema. Kahit dinner pa nga eh. Pero kung may legal validity yun, hindi ko alam. No, I don't know what legal validity it will have.
And we're just opening up ourselves to legal question. Why will I do that at this juncture? Ano? Ma'am. June 2. Hindi pinag-uusapan sa Viber group namin eh. May isang senador nagbabiyahe ngayon, o nag-hunting. Yun ang pinag-usapan kanina umaga sa Viber group namin. What clamor? From who? I'm sorry? Oh, Iba't ibang sectors. Hindi ba yun? Mike, darling. Sir, yun lang, sir. Parang to, ano lang, as an argument, to raise that, to answer that argument na why would you treat it differently? Well, because nga, sir, now, mayroong mga calls sa iyo, mayroong ni-raise sa Supreme Court, may mga letters sa iyo urging you to act on it. I don't define that as clamor. There are people asking for it. Sang libro namang sinabing naging clamor na yung isang kaso. May nakalagay ba sa definition ng clamor na dapat 5 kaso, 10 kaso, 15 kaso, 20 kaso bago maging clamor? Isa pa lang yung kaso eh. O ang sumusulat sa akin, 3 pa lang. Teka muna. Kailan magiging clamor? Ilang sulat? 3 pa lang eh. 3 sulat, isang kaso. Clamor na ba yun sa libro mo? Sa libro ko, hindi Pangalawa, babalik tanawan natin ng panahon ni Jesus. May clamor na pako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Naging religious naman. Hindi, di ba? So, So, yun lang, sir. yung- Just, ano lang, sir. Tigilan yung clamor. Just to make it clear lang, sir. So, parang malinaw lang, sir, ngayon, ang kikilalanin nyo lang na magkocompel sa inyo, Supreme Court. Alam ko namang sabihin kong hindi. Ikaw naman. And I mean, di ba, kahit pa magkaroon ng clamor, based on your definition ng clamor, Supreme Court pa rin, sir, yung susundin niya. Ang susundin namin kung ano ang tingin naming tama at dapat, hindi ko anong gusto ng mga may kulay at partisano ng mga grupo at tao, pabor o kontra sa impeachment. Ilang beses ko nang inuulit yon. Yung nagsampa ng kaso para i-compel kami, klarong tutol kay ayaw kay VP Sara at gusto na siyang ma-impeach. Yung nagsampa ng kaso ngayon, laban sa Kamara para questionin naman yung proseso ng Kamara, klarong pabor sila kay VP Sara, hindi ba? Pag tumuloy kami dun sa suggestion, halimbawa ni Senator Pimentel, malamang ko questionin nyo ng mga pabor kay VP Sara. Ganun na mangyayari yan. Ngayon, bakit hindi namin ito gawin nang may buong ingat, base sa nakikita naming tama at dapat, nang hindi nagpapa-impluensya sa anumang clamor, na ulitin ko ilang kaso ba bago maging clamor? Ilang sulat ba bago maging clamor? Hindi ko alam yung sagot sa tanong na yun Pero sa ngayon, on the record, 1 case has been filed, 3 letters has been sent to me. Is that clamor? I don't think so. Next na po si... Mag-usap tayo ulit pag mga, pag... Kumemag? Meron na, di ba? Meron na, di ba? Kakausapin namin sila na kahit anong rally, illegal ang gagawin namin. Kung talagang gusto nilang ma-impeach si VP Sara, kailangan namin gawin ito ng tama. Pag ginawa namin ito ng mali, parang binibigyan lamang namin ng armas. Kung sundin namin sila talaga, parang binigyan lamang namin ng armas at bala yung nasasakdal para questionin ito, i-reverse kung ano man ang ginagawa namin. Hindi ganun yun. Okay, next, ma'am. Hi, sir. Sir, you mentioned kanina na pag-uusapan na rin po yung budget. Sir, may ballpark figure na how much the Senate will spend? Actually, may nakita akong proposed budget na in-strike down ko agad kasi gusto nilang pakainin lahat ng nandun. Sabi ko, hindi naman kailangan pakainin yan. Kanya-kanyang kain yan. Parang nag-impeachment lang, kailangan ng pakainin lahat ng empleyado. Hindi naman ganun yun. Hindi naman namin ginagawa yun.
nag-impeachment lang, kailangan ng pakinin lahat ng abogadong nandun, kanya-kanya na yun. Di ba? So, yung gastos namin sa robe, halimbawa, nakita ko yung ballpark estimate nasa, I think, 6 to 8,000. Kada robe. Mas mahal pa yung pag-dry clean, kaya sabi ko, gawin mo ng dalawa at bahala na sila mag-dry clean. Kung ayaw nila i-dry clean, problema na nila yun. Di ba? Alam nga namang, hindi na natin sagot yun. So, gawing dalawa, pero hindi na natin sagot yung dry clean dahil lumalabas sa kanilang estimate, mas mahal pa yung dry clean doon sa actual na robe. Sir, merong omnibus na estimate ng gastos. Maliit lang eh. Actually, sa tingin ko, labas ang lawyer's fees, ha? Because we plan to engage the services of some practicing lawyers and a law firm. Although hindi pa nasasapinal yun wala pang amount. Wala pa sigurong 1 milyon ang gagastusin namin. Ang Senado. At saka para in case may conflict ang Solicitor General's Office, kaugnay ng posisyon ng Kamara bilang prosecutors, di ba? At ng Senado, may sarili na kaming abogadong nakahanda na. Hindi kami mapipilay, kumbaga. Kaya kailangan namin ng sarili naming law firm na i-engage. Kasi tandaan mo, sa kaso ng impeachment, prosecutor ang House eh. So ayaw naman namin lagay sa alanganin ng Solgen, pipili siya ng kakampihan kung kami nagtutunggali. Sir, sir, yung 1M daw, Phone for in. lahat na po yun? O Roughly, for yun ang Senador? nakita kong budget. Lahat na yun? Basically, ID. Robe. Basically, robe, ID, yung ID sa mga papasok, yung sistemang yon gagawin namin. May honoraria, pero hindi pa namin alam kung ilan yon at yung lawyer's fees, yun ang wala pa. Pero yung basic preparations, yung lamesa, yung ganon, mga 1 lang. Kasi yung kuryente, ganon din naman eh. Yung aircon, ganon din naman. Yung tubig, ganon din naman. Pareho lang eh. Hindi naman magbabago. Hindi naman namin kailangan dagdagan pa yun eh. Because we do hold sessions in the morning sometimes. We do hold committee hearings in the morning. So it's going to be the same. Per Bawat senator. senator, sir, magkakaroon pa ng individual additional expenses. Chargeable na sa offices nila yun. Chargeable na sa offices nila yun. Because most, if not all, senators have lawyers. Most, if not all, senators have law firms retained to advise them on legal matters. So kasama na yun. Sa budget nila, hindi na kami maglalabas ng dagdag pera pa doon. Okay, next, RG. Sir, mag-iiba lang ako ng topic. May balak ba kayong Ay, awa ng Diyos. May balak ka bang idemanda si former President Duterte or ireklamo siya sa NBI kaugnay dun sa kill remarks niya the other day? Kasi di ba dapat kayong magdidemanda or magrereklamo? Hindi totoo yun. Sasagot muna ako bilang abogado. There are only certain private crimes that you need a private complainant before a case can be filed. These crimes can be summarized by the acronym KASARA. Na nag-aaral pa ako, kasarap sinasabi ko. Para matandaan ko lang. Concubinage, adultery, seduction, abduction, rape, acts of lasciviousness. These are the private crimes that the complainant actually has to file a complaint. Pag hindi siya nagreklamo, hindi pwede magdemanda ang piskal. Hindi naman kasama sa kasara yun eh. So, the fiscal can file this regardless of the presence or absence of a complaint from the supposedly threatened party. Hindi para sa akin na sabihing tama o mali yun, pero may karapatan silang gawin yun. Hindi. Para sa akin, I don't feel alluded to. Para hindi ko naman naramdaman na isa ko dun sa 15. Hindi ko alam kung sino, pero parang hindi naman yata ako kasama dun. Pangalawa, nakakalungkot man yung mga ganyang pahayag. Namamanhid man tayo sa mga ganyang pahayag na parang okay na rin dahil nasanay tayo ng 6 na taong ganun. Sana kung may sagot man doon, kung may buwelta man doon, kung may sukli man yun, siguro sa balota na lang natin tingnan sa pamamagitan ng ating mga kababayan. At wag na sa pamamagitan ng demanda.
personally, sa party ko. But I cannot speak for the other senators, neither am I speaking for the Senate because we have not talked about this matter. But I don't think any of the senators actually felt threatened by that remark. I just saw a few of them during the birthday of a senator and that was not even talked about. Okay. Sir, last question na, yung favorite topic ko po. Sir, update sa new Senate building, please. Asan ka na ba? GMA, sir. You know it. Ano you know it? Anong update na bago ba? Nag-inspect ako. Di ko ba nasasabi yun? Ayun yung Wala pa eh. Wala pa yung final amount namin. But it'll be less than 31 billion for sure. Because that's the maximum amount pegged by our experts. And the dates remain the same. Earliest will be December 2026. Latest will be December 2027. Kaya lang marami pang kailangan gawin. Dagdag parking pa dahil kung hindi, sa malayo na yung MOA doon para mag-park kayo eh. May gagawin pa kami parking. Tatanggalin yung mga bol-bol na mga wire doon sa harap. At aayusin namin yung security arrangements pa nung Senado dahil wala pang plano kaugnay nun. So, yun sa inspection mo, sir. Yun yung mga nakitang i-adjust. Oo, yun pa yung mga kailangan idagdag. At kailangan baguhin din yung entrance sa likod para yung access mas madali para sa lahat. Kesa sa harap dadaan dahil sobrang traffic doon. Sir, going back to the impeachment, between now, last promise. No, it's okay. Between now and June 2 or in the start of the trial, emotion is expected to be very high. And there are already senators who expressed their opinion that they're gonna acquit VP Sara. Are you going to sanction? Will the Senate impeachment court is going to sanction? Although that's, I understand it's in the rules. But are you going to personally pursue it? No, I have been reminding members of the Senate now and those who are running, and I will continue to remind those who are running and that I will meet and the incumbent members of the 19th Senate, 19th Congress, to refrain from, iwasan sana, nagawin niya. Sila rin naman yung maiipit eh. Ulitin ko, paano sila makakapagbigay ng posisyon, desisyon at pasya, wala pa naman kaming nakikita ni isang pirasong ebidensyang tinatanggap ng korte. Intayin muna namin dapat yon. Regardless of their current political affiliations. Tiyak ko naman may mga inclination kayo eh. Kung sino ang papabor sa kanya, sinong boboto laban sa kanya. Di ba, base na lamang sa kulay na dinadala ng partido nila. Pero sana iwasan pa rin. Mahalaga para sa akin na maging patas, parehas yung proseso. Hindi yung outcome. Higit na mahalaga sa akin na magawaran namin ng hustisya ang nasasakdal at ang nagrereklamo. Hindi kung mananalo sila o matatalo sila. In the meantime, naghahanda kami. Ako nga mismo na abogado, matagal lang hindi nagpa-practice, nag-aaral ako ngayon. Yun din siguro ang paalala ko sa mga miyembro ng Senado, abogado man o hindi, na magsimula na rin mag-aral. At ito rin ang panawagan ko kung sakasakali sa mga party ng kaso, the prosecutors and the lawyers for the defense at yung nasasakdal mismo. Gamitin nila itong panahong to para maghanda. Wala kaming tatanggapin hanggat maaari na puwang para mag-delay once nagsimula ito. Dahil nga, ang haba na ng panahon para mag-prepare. Hindi pa man namin napapadala ang kopya ng summons at impeachment complaint sa nasasakdal. Available naman na yung kopya eh. Madali at pwede ng paghandaan ngayon pa lang. Sa katunayan, kino-question na nga nila sa Korte Suprema eh. So hindi nila pwedeng sabihin kulang ang panahon nila para maghanda sa sagot ha. Dapat pag nagsimula itong prosesong ito, tuloy-tuloy na at wala kaming papahintulutan na anumang dilatory tactic mula sa magkabilang panig. Na keso hindi kami handa, keso wala pa ito, ngayon na nila dapat ginagawa lahat ng yan. last two questions from Ms. Ellie tsaka Nim Farabel. Baka naman pinipilit ka lang, kung wala na, kakain na tayo. Sir, may mga lawmakers na kinukonsider na yung mga social media platforms, pakuhanin na ng congressional
franchise to operate para daw matiyak na nagko-comply sila sa mga existing laws. Do you support that? Wala yan sa ilalim ng batas ngayon. Kung i-require yan, kailangan magpasa ng panibagong batas. Pangalawa, parang ikaw, reporter ka, kailangan mo bang kumuha ng congressional franchise? Hiwalay sa stasyon mo? No, Hindi, di ba? Pero sa kasalukuyan teknolohiya kasi, pwede ka nang mag-vlog ng sarili mo lang. So by analogy, ganun ba talaga yung gusto natin? Gusto ba nating limitahan yung nagbibigay sa atin ng impormasyon o gusto nating dumami yon? Depende sa magiging polisiya ng pamahalaan. Para daw, sir, ma-regulate kasi maraming umaabuso, involved sa mga misinformation, mga fake news. Admittedly, but for as long as it does not constitute what we call prior restraint. Because prior restraint is prohibited by the Constitution. Number two, the Constitution is specific, not only with respect to prior restraint, but with a specific provision. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Now, that phrase, speech, expression, and press, has already has a different meaning given the internet. Dati ang ibig sabihin lang yan, radyo, dyaryo, TV. Ngayon, malawak na ang ibig sabihin yan dahil sa internet at iba't ibang social media platforms. So, it will have to stand constitutional scrutiny kung ano man yung batas na ipapasa ng Kamara kaugnay sa bagay na yan. But with one glimmer of hope, sino mang mahilig sa social media, at halos lahat tayo yun, tinamaan na rin naman tayo ng fake news eh. Whether sumakay tayo sa isang balitang pinaniwalaan natin tungkol sa atin o sa ibang tao man. So mapanuri na rin naman lahat ng mahilig sa social media eh. At siguro napakaliit ng tingin natin sa ating mga kababayan para sabihin lamang na sila'y lumulukso, tumatalon at sumasakay agad sa anumang nababasa nilang balita, saan man galing ito. I think we should not belittle our people in relation to being discerning when it comes to news coming from social media and not from the known media platforms.